Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pa nga po, magandang umaga po sa ating lahat. Sabi po sa Salmo 113, versikulo 3, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang pangalan ng Panginoon ay dapat papurihan. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo mag-awit para sa ating Diyos. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang, ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong sasambahin, lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming awitin, ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang, ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin, lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming awitin, ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ang ngalan mong banal, ang ngalan mong banal ay aming sasambahin, lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming awitin, ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang, ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Patuloy po tayong umawit para sa ating Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon,
Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, di magbabago. Diyos ka sa amin, aming sandigan. Ngayon para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Niluluwalhati at dinadakila ka namin, Panginoon. Niluluwalhati, dinadakila, sinasamba kita, O Diyos, ng buong puso. Ikaw ang hari, Ikaw ang buhay, Ikaw ang Diyos naming banal na pupurihin. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo. Kami sa'yo ay sasamba, pagkat dakila ka. Hawak mo ang aming buhay, ikaw na nagbigay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Niluluwalhati, dinadakila, sinasamba kita, O Diyos, ng buong puso. Ikaw ang hari, Ikaw ang buhay, Ikaw ang Diyos naming banal na pupurihin. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo. Kami sa'yo ay sasamba, pagkat dakila ka. Hawak mo ang aming buhay, ikaw na nagbigay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo. Kami sa'yo ay sasamba, pagkat dakila ka. Hawak mo ang aming buhay, ikaw na
na nagbigay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo. Kami sa'yo ay sasamba, pagkat dakila ka. Hawak mo ang aming buhay, ikaw na nagbigay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Salamat, Panginoon. Bigyan po natin ng papuri at papasalamat ang ating Panginoon. Maaari na po kayong umupo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Talagang ramdam na po natin ang Pasko, no? Parang malungkot po yung iba. Parang hindi nakatanggap ng 13th month pay. Ayan, maraming salamat po, Ama, dahil kami po ay gumising, no? Isa pong napakalaking bagay. Minsan hindi po natin na-appreciate po yun. No? Akala po natin lahat ng pagpapala physical lang. Subukan yung pumunta po sa mga hospital. Pag nakita nyo po yung mga bed po doon, naku, sasabihin nyo, Ama, salamat po at ako'y nagising. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin yung ating katabi. Meron po ba ditong unang pagkakataon or pangalawang pagkakataon na tayo po'y dumalo? Dito po. Here. Dito po. Wala po ba? Siguro yun rin po ang assignment po natin sa susunod na taon na tayo po ay mag-anyaya, mag-imbita, especially sa ating mga kaibigan, na sila po'y imbitahan po natin na dumalo sa ating pagsamba. Sige po, tayo po'y magsitayo at batiin po natin ang bawat isa. Para po sa ating mga paalala, muli po, kung kayo po ay may dalang mga gadget, cellphone, tablet, or even smartwatches po, maaari po bang ilabas po natin to sa ating mga bag, sa ating mga bulsa. I-double check po natin yung ating mga cellphone na hindi po yan ito'y tumutunog na para hindi po makaistorbo sa ating mga katabi, maging sa magsasalita po mamaya. So minsan po kasi nakakalimutan po natin na i-silent po yung message, pero minsan yung alarm po ay tumutunog pa rin. So maaari po nating i-double check or triple check ang ating mga gadget bilang paggalang po sa ating katabi at sa ating magsasalita. At kung tayo po ay may dalang sanggol, meron rin po tayong cry room sa likod upang sila rin po ay hindi makaabala. Para po sa ating mga announcements, okay, unang-una po, ang ating scripture lens. So kung nais po natin makatanggap ng update or yung mga previous sermon po natin na detalyado, maaari po tayo mag-subscribe dyan po sa scripture lens or scripture.ph. Kung meron po kayong cellphone, pwede nyo pong scan po yung code upang maka-login po kayo at makatanggap po ng email or ng subscription po.
Napakaganda po kasi ng may nababasa. Kahit halimbawa pag nagta-travel or halimbawa may DG, pwede po nating balikan. At patungkol rin po doon sa ating pagbabalik, tanaw sa mga previous message, meron rin po tayong social media accounts o social media pages. Yan po. Tumari po nating balikan yung mga dating mga sermon sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Spotify, especially po doon sa mga nagdadrive. No? Kung nais po nating makapakinig habang tayo po yung nagdadrive, mari po tayo mag-login. Lalo yung may mga account sa Spotify. At pwede rin po tayo mag-login po or pumunta, magdako sa mismong website po ng GCF, gcfnaga.com. Po, yan po ang ating mga social media. So, mari po nating balikan yung mga dating sermon at kung may nais tayong pag-aralan. Ang pangatlo naman po ay ang ating membership class. Ito po ay ginaganap tuwing unang Sabado ng buwan. So sa susunod na taon, ang bilis po ng panahon, no? Susunod na taon po. Sa susunod na buwan, January 3, ito po ay gaganapin alas 8 ng umaga. Sa susunod po na January 3 po, ang ating membership class. At pang-apat at panghuli, ang ating pong GCF anniversary. Okay? Sa pakinote po ng ating pong anniversary ay na-reschedule. So, sa halip po na January 25, ito na po ay gaganapin sa January 4. Okay? So, mas maaga po ang schedule po nito. Ito po ay sa unang linggo ng taon, ng susunod na buwan. Magkakaroon po tayo ng combined service na magsisimula po ng alas 9 po ng umaga. So, magkasama po ang Tagalog service at English service. So, ilagay niyo po sa inyong kalendaryo na January 4 po ang ating gaganaping GCF anniversary. So, mari po siguro tayo magdala ng mga kaibigan upang sila rin po ay makapakinig ng salita ng Diyos. At pare po sa ating pastoral prayer. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo sa aming buhay. Salamat sa kaligtasan na kay Kristo. Salamat po na siya'y iyong pinagkaloob sa amin. Siya'y nagdusa, naghirap, namatay, at nabuhay muli. At kami ay biniyayaan mo para manalig, manampalataya at magsisi ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala mo sa buhay namin, maging ang pagpapala ng pang-araw-araw na pagkain, pambayad sa upa o sa kuryente, pambayad sa mga pang-tuition, panggamot. Salamat, Panginoon, at nariyan ka. Hinihiling po namin, Panginoon, na mas lalo niyo pang pagpalain ang aming buhay espiritual, na magkaroon kami ng tunay na pagkauhaw sa iyong presensya, sa iyong gawain, at tunay na magkaroon kami ng pagkagutom sa iyong salita. Panalangin din po namin na pagpalain niyo din po ang aming mga pisikal na pangangailangan. Ilan po sa amin ay nanghihina. Palakasin niyo po kami. Pagalingin niyo din po kami sapagkat ilan po sa amin ay may sakit. At inihiling rin po namin ang karunungan para maalagaan namin ang aming katawan. At salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang material.
At humingi pa rin kami ng karunungan paano namin i-manage itong binibigay niyo po sa amin. Nawa, Panginoon, di namin makalimutan magbigay sa iyong gawain sapagkat ginagamit mo yan na kami pagpalain mo din. At panalangin po namin na patatagin mo ang bawat isang narito, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, pati na po yung buong pamilya namin. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. At para po sa ating pagbibigay, no, next week po, itong darating na week ay Pasko na. Sabi ang ganyan nila, ang Kapaskuhan daw po ay panahon ng pagbibigay. No, siguro sa ating matatanda, hindi na po. No? Kasi ang mga excited po sa Pasko yung mga bata. Pero ang pinaka presensya or esensya po ng Pasko ay ang pagbibigay ng ating Panginoon. Yun po yung pinakadakilang pagbibigay. No? Ang kanyang buhay, ang kanyang kaligtasan na binigay niya po sa atin. At higit sa lahat, yung pagmamahal. Sabi nga, siya ang una nagmahal sa atin. So ganitong paraan po, na-appreciate po natin yung buhay po natin. Lahat ng tinatanggap po natin sa buong taon. Simula January, ngayon patapos na po ang panahon ng 2025. At muli po, ito'y paalala po sa atin kung paano po tayo nalagaan, iningatan, binigyan ng trabaho, binigyan ng negosyo. Ito po'y paalala po sa atin ng lahat ng bagay ay mula sa Kanya. Amen po ba? Lahat po ng bagay ay sa Kanya. Wala po tayong pag-aari. Kung hindi niya kalooban na magkaroon tayo ng trabaho, hindi po magkakaroon po yun. Maging ang mga negosyo, maging ang mga nag-aaral. So, ito po'y pagpaalala po sa atin na buong 2025 hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Bakit po? Dahil alam po natin ang prinsipyo po ng pagbibigay. Sabi ang ganyan, minamahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng masaya. Okay? God loves the cheerful giver, sabi ang kaya sa English. At ito po ay nawa, magamit po ito ang ating pagbibigay sa kanyang gawain, makarating po ang mga mensahe sa iba't ibang lugar, at nawa ito po ay maging pagpapala rin po sa atin. Sabi ang ganyan, ito po ay ginagamit ng Panginoon, ng pagkakataon upang tayo magsilbing pagpapala sa bawat isa. Tayo po ay magsitayo upang awitin natin ang doksolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Ama namin nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito, na sa pagising pa lang namin sa umaga, ramdam na po namin ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Ama, sa buhay na pinagkaloob ninyo, sa pagkakataon na kami po'y maglilingkod sa pamagitan ng gawa ng aming kamay. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kayo ay tawagin naming Ama. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng pagpapalang tinanggap po namin, lalo na, Panginoon, sa pagpapalang espiritual na tinanggap po namin. Maraming salamat, lalo na sa inyong bugtong na anak na si Jesus, na nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay. Maraming salamat po, Ama, dahil lahat ng ito'y nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po, Ama, sa aming mga trabaho, sa pag-iingat niyo po sa amin, sa aming pagtatrabaho, sa pagbibigay ng karunungan at katalinuhan, na ito po'y nagagamit namin bilang pagpapala na pinagmumulahan ng aming pangangailangan. Maraming salamat po sa gawa ng aming kamay. Maraming salamat din po, Ama, sa mga nagninegosyo
Ikaw, Panginoon, ang patuloy nagbibigay sa kanila ng mga kliyenteng tapat na nagbabayad, nagsusustain, at nagpapalago. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga negosyong ginagamit niyo rin po para sa inyong kaluwalhatian. Maging sa mga mag-aaral, pagparain mo sila, lalo na sa kailang paghanda sa susunod na pagkakataon na sila po'y maglilingkod sa pamagitan ng kanilang gawa ng kamay. Ang pagpapala, Panginoon, ang karunungan at katalinuhan ay gamitin mo. Maging pagpalain niyo rin po, Ama, ang mga tao pong naghahanap, Panginoon, ng kibubuhay, trabaho, maging na negosyo, Panginoon. Lalo na sa panahon na ito na marami po kaming alalahanin. Ngunit, Panginoon, palalahanan po sa amin, sa aming puso, sa aming isipan, na Panginoon, hindi po kayo nagkukulang, hindi niyo po kami pinapabayaan. At sa aming pagbibigay, nawa, maging ito po isang alay na matamis na simyo, Panginoon, sa inyong paanan. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming kaloob na maging pagpapala rin sa iba. Pinupuri ka namin, tinapasalamatan at dinadakila ang inyong pangalan sa lahat ng bagay na ginawa niyo sa buhay namin. Lahat ng ito'y panalangin namin na ipapasalamat sa pangalan ng inyong anak na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Ngayon naman po, dadako tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng pangatlong Juan, versikulo 9 hanggang 15. Muli, ito po ay nagmula sa aklat ng pangatlong Juan, versikulo 9 hanggang 15. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tayo po'y tumayo bilang paggalang sa kanyang salita. Sumulat ako ng ilang bagay sa iglesia, subalit hindi kami tinanggap ni Diotrephes na naghangad na maging pangunahin. Dahil dito, pagdating ko riyan ay ilalantad ko ang kanyang mga gawa at ang mga paninirang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyahan sa mga yun. Ayaw pa niyang tanggapin ang mga kapatid at pinipigilan pa niya ang mga nagnanais tumanggap sa mga ito at pinalayas sa iglesia. Minamahal, huwag mong tularan ang masama kundi ang mabuti. Ang sino mang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang sino mang gumagawa ng masama ay hindi pa nakita sa Diyos. Nagpatotoo ang lahat tungkol kay Demetrio, pati na rin ang katotohanan. Kami rin ay nagpatotoo tungkol sa kanya, at alam mong totoo ang aming patotoo. Marami pa akong isusulat sa iyo, subalit hindi ko nais gawin ito gamit ang panulat at tinta. Sa halip, hangad kong makita kaagad at makapag-usap tayo ng harapan. Sumainyo ang kapayapaan. Binabati ka ng mga kaibigan. Ipabot mo ang aking pagbati sa bawat isang kaibigan natin diyan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Bago tayo dumako sa salita ng Diyos, we will celebrate our Lord's Supper sa communion. Hinihiling ko po lahat ng elders, deacons, or ushers na tulungan po ako dito sa harapan. Ngayon na po,
I-distribute po natin siya. Dito, may babasahin muna po ako na ilang verses. 1 Corinthians 11, 23 to 26. Sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siyang itinatagubilin ko sa inyo na ang Panginoon Hesus ng gabi siya'y ipagkanulo ay kumuha ng tinapay at pagkatapos magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating." Bago po tayo tumanggap ng mga elemento, kailangan siyasatin po natin ang ating mga puso. Dapat wala tayong pagkamuhi o hatred. Lahat ng nakagawa ng hindi tama sa atin ay dapat sa puso natin ay patawarin natin. Nasa Diyos ang hustisya. May korte din naman tayo dito sa lupa, pero sa puso, hindi pwedeng may pagkamuhi. Ang pwede lang po dyan ay yung pag-ibig ng Panginoon at pagpapatawad sa iba. May we ask the ushers and our elder to distribute the elements. At habang naghihintay po, tayo po ay mag-meditate, magsiyasat. Tayong lahat po ay tumayo. Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapasalamat. Gaya po ng sabi ninyo po, tuwing gagawin namin to, dapat maalalahanin namin ang iyong ginawa alang-alang sa bagong tipan, alang-alang sa bagong kasunduan. At itong kasunduan at ikaw ay namatay para sa amin, para sa lahat ng mananampalataya ay ligtas. Ligtas sa paghuhukom, pinatawad sa mga kasalanan. At gaya ng sabi mo na kung sa panalangin, pagturo mo sa amin na patawarin niyo po kami, kagaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Pinapatawad po namin lahat, minamahal po namin ang aming mga kasama sa Panginoon, ang aming mga kapatid sa Panginoon,
Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa amin. At salamat sa kalakasan binigay niyo sa amin para magpatawad sa iba. Salamat, Lord. Pwede niyo na pong kainin yung tinapay at inumin ang kopa. Salamat, Lord. Amen. Makakaupo na po tayo. May papakilala po ako sa inyo, 2 tao. Batay ito sa 3 liham ni Juan. Isa lang po ang chapter dito. Pwede nyo tawaging chapter 1 o kaya verses 9 to 15. Yun din po ang titulo ng ating mensahe ngayon. Si Diotrephes at si Demetrio. No? Ngayon, konting review. Sa simula pa lang, makikita na natin ang puso ni Apostol Juan. Sa simula pa lang ng liham. Ito po yung ating tinalakay nung nakaraang linggo. Bilang isang elder o isang puno ng iglesia ng Panginoon dito sa lupa noon, isa siyang apostol, ay pinakita niya ang kanyang pagmamahal at malasakit para kay Gayo o kaya sa Ingles si Gaius. Si Gaius po ay isang mananampalatayang kilala sa kanyang katapatan. Paano nalaman ni Juan na siya isang tapat na tao sa Panginoon? Sapagkat po may mga lumilibot na mga ngaral. Yung iba, tawag natin ngayon sa kanila, mga missionary. Yung iba naman, marahil church planter o bumibisita lamang para patatagin ang ibang mga mananampalataya o bumibisita sa kamag-anak para magbahagi ng ebanghelyo. Ano po yung ginawa ni Gayo? Ay tinanggap niya itong mga bisita. Sapagkat itong mga bisitang ito ay dala-dala ang mensahe ng apostol. At tandaan po natin, yung panalangin ng Panginoon dun sa mga apostol na nasa harapan niya noon, wala na po si Judas noon, sa John 17, pinanalangin ng Panginoon na sa Ama na ingatan at mapagpala itong mga kanyang mga alagad. Ngunit hindi lang yon ang pinanalangin ng Panginoon. Pinagpray din ng Panginoon ang lahat ng maniniwala sa ituturo ng mga apostol. Kaya po yung mga apostol noon ay humayo at nangangaral ng mabuting balita, pinapakilala si Kristo at lahat ng tinuro ng ating Panginoon. Ngunit minsan hindi sila mismo yung pumupunta, pero minsan may sinusugo sila. Sa panahon na to, mukhang may sinugo si Juan, na isang apostol, may sinugo para pumunta kung nasaan man ito po si Gayo. Ito naman po ay tinanggap. Tandaan din po natin, no? Paalala lang, doon sa 2 John, 2 liham ni Juan, sinabihan ni Juan ang mga mananampalataya o yung piniling babae, pero tingin ng iba yung iglesia, yung kausap niya talaga, na huwag tanggapin pag may ibang turo. Naalala niyo po yan, no? Huwag tanggapin, kaya kailangan ayon sa turo nila. Ito naman, tinanggap, purihin ng Panginoon. Patungkol kay si Gayo, tinanggap niya. At nakita rin ng mga bisita yung paano namumuhay si Gayo na tapat sa Panginoon. Kaya naibalita ito sa apostol at sumulat siya. Ito nga po yung sulat.
ikatlong liham ni Juan na sinulat kay Gayo at pinupuri niya na tama yung ginawa mo na tinanggap mo itong mga naglalakbay na naglalakbay na nagtuturo ng tamang katuruan patungkol sa Panginoon. So, pinatuloy niya. Ibig sabihin nun ay pinakain niya rin. Ano po? Pinatulog niya rin. Yan po ibig sabihin nun. Tapos yung maglakbay nun ay nakakapagod talaga kasi wala naman public transportation na katulad ng meron tayo ngayon. Ngayon po, isang tulog, pwedeng nasa Manila ka na. No? Ilang tulog, nasa Davao ka na. May public transportation. Noon po, pwedeng kamelyo, kabayo, o naglalakad po. Kaya po, talagang pagod at minsan nauubos yung mga dalang mga baon. No? Kasi malayo, mahaba yung linalakbay. Kaya natuwa si Juan. Ngayon, may reklamo din si Juan. No? Meron siyang gustong sabihin na hindi magandang isang tao na doon din sa iglesia na hindi tama yung ginawa kasi hindi tinanggap yung mga sinugo ng apostol. No? Yan po ay si Diotrephes. Basahin po natin. 3 John verses 9 to 11. Sumulat ako ng ilang bagay sa iglesia. So sumulat. No? Sumulat. At kadalasan yung sulat, dinadala ng mga, kadalasan mas batang lalaki, dala-dala yan, no? No, kasi yung iba, habang tumatanda, mas mahirap na magbiyahe. Ito, matanda na talaga si Juan ito nung sinulat niya. So, may sinulat siya. Subalit, hindi kami tinanggap. Hindi ibig sabihin kasama si Juan dun sa nagbiyahe. Sinabi kami, ibig sabihin yung mga sinugo ko, hindi tinanggap ni Diotrephes. Tapos, ang kanyang pagkakilala dahil sa naobserbahan ng kanyang mga kasama na naghahangad na maging pangunahin. May ambisyon maging leader si Diotrephes. Ano? May gustong mag-ano ng kanyang leadership. Wag yan yung sa kay Apostol na Juan yan, wag natin tanggapin. Yun ang ginawa. Verse 10, dahil dito, pagdating ko riyan, ay ilalantad ko ang kanyang mga gawa at ang mga paninirang sinabi niya laban sa amin at hindi pa siya nasihan sa mga iyon, ayaw pa niyang tanggapin ang mga kapatid at pinipigilan pa niya ang mga nais tumanggap sa mga ito at pinalayas sa iglesia. Matindi. No? Hindi ibig sabihin ang church ay matitino ang lahat na uma-attend. Tama ba? No, kasi una, makasalanan tayong lahat. Yung iba sa atin, baka hindi pa nagsisi ng kasalanan. Tama ba? Sige pa rin eh. No, wala pang takot sa Diyos. Pag nandyan yung pagkakataon, ayun. Ang bilis bumigay sa kasalanan. Ito naman, may konting ambisyon. Sabi ng apostol, ay pagdating ko dyan, ibig sabihin, balak, magbabiyahe pa yung matanda. Ilalantad ko ang ginawa niya. Pwede ba yon? Ay, opo. No? Ginagawa din natin yon. No? Iba sa inyo na hindi sanay, hindi pa naaral ang Biblia, bakit? Ay kailangang ilantad. Kasi naninira nung apostol, ngayon wala na pong apostol na mga kasama si Kristo, may mga kunyaring apostol. Ang naiwan sa church po, yung mga elders. Yan po ang word of God na sinabi, ang gamit mga shepherds. No? So, ilalantad ko ang kanyang mga gawa at ang mga paninirang sinabi niya. Ibig sabihin, kukunin niya, i-quotation. Sabi niya ito.
No? Quote, quote. At kung gagawin po yan, may malinaw na pahayag din ang Biblia. Kailangan may dalawang witnesses. Mukhang may dalawa na si Juan, kaya ilalantad niya. No? May mga witnesses siya na sinabi niya talaga to. Kumbaga, nanira siya dito sa amin. Hindi niya na nga tinanggap yung mga pinadala kong mga tao, yung tumatanggap na ibang pamilya, inaway niya pa. Nako. Pinalayas pa sa iglesia. Kaya, ang verse 11, ang sabi ni Juan kay Gayo, minamahal, wag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang sino man gumagawa ng mabuti ay sa Diyos at sino man gumagawa ng masama ay hindi pa nakakakita sa Diyos. Oh. Amen? Pag may kasalanan ang leader, ano sinabi sa Biblia? Tapatin mo, harapin mo. Brad, elder, pastor, nagkasala ka, nakita ko eh. Magsisi ka. Dapat witness ka. Kung talagang nagkamali siya at may mababang puso siya sa Panginoon, pag-iisipan niya, oo nga ako, mali talaga ako doon. Tama ka, hingi ako ng tawad sa Diyos. O hingi ako ng tawad kung kanino man. Kasi malinaw. Ang hindi tama ay yung manira. Kaya pag dito, merong nagkasala, kinakausap ko pag ako'y nakakita. No? Yung iba po, pagkatapos i-correct, binibigyan ng mentoring, umaabot minsan ng 1 taon yan para maisaayos. Matagal. Yun ang restoration. Ang disiplina yung pagsabi. O, tapos rini-restore yan. Ang hindi pwede ay manira. Pero, pag siguradong nagkakasala at nakakasira sa iglesia, anong gagawin ni Juan? Sasabihin niya sa lahat. Ilalantad ko. No? Bakit? Kailangan may kaayusan sa church. Hindi pwedeng kahit anong gusto mong sabihin, pwede mong sabihin. Hindi pwedeng kailangan pakinggan ang dapat lahat pakinggan. Ako ayokong tumatanggap pag may ng chismis magkikwento sa akin yung mali nung isa, sabi ko, kausapin mo. Pero pag ang babala, dahil mukhang krimen yung kasalanan, ibang usapan yan. Sabihin nyo kaagad. No, kasi ang krimen, iba yan. No, medyo malala na klase yan. Pero yung mga hinanakit dahil sa isang maliit na kasalanan o wala naman talagang maliit malaki pagdating sa salvation, pero pwedeng may mabigat. Ayun. May mabigat na kasalanan na dating o minsan yung iba naman hindi ganun kabigat. Pag hindi naman ganun kabigat, sinasabi ko, mag-usap kayo. Kailangan may lakas ka ng loob. Hindi pwedeng patago parate. Paikot. Paano yun? Nagdadala ka, tapos paikot ka ng paikot. Hindi nare-resolba ang sitwasyon. Yung mga leaders noon, sige, kakausapin ko. Harapin natin. Oh? At noon po, talagang ginagawa. Hindi yung kwento lang. Oh? So, minamahal, wag tularan sino? Si Diotrephes. Oh. Okay, so may kilala na kayong isa, si Diotrephes. Ano? Sinong katulad mo? Si Gayo o si Diotrephes? Sana si Gayo. Huwag niyo naman gamitin si Diotrephes. Baka bansag na ito sa iba. Ikaw para kang Diotrephes Pinasal lang kita, hindi mo man lang ako pinakape. Hindi, huwag niyo gamitin naman.
Sige, may isa pa, si Demetrio. So, nandun si Gayo, si Diotrepes, si Demetrio. Ito, okay naman itong si Demetrio. Okay? Itong si Demetrio ay pinupuri din ni Juan. At nagpatotoo din yung mga kapatid dahil, basahin na lang natin sa verse 12. Nagpatotoo ang lahat. Sino ang lahat? Siguro yung bumisita, hindi naman lahat ng tao. yung bumisita, nakabalik na kay Juan, nagpatotoo ang lahat tungkol kay Demetrio, pati na rin ang katotohanan. So pati ang katotohanan, ibig sabihin salita ng Diyos, ay nagpapatotoo sa buhay niya. Yun ibig sabihin nun. Kami rin ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya at alam mong totoo ang aming patotoo. Ibig sabihin, alam mo naman yung nangyari na tinanggap ni Demetrio itong mga kasama ko at tama yung ginawa niya. Yun. Praise God. Malamang yung magandang patutuo ay mula sa mga yung naglakbay na manggagawa. Kailan maganda yung sabihin, no? Yung katotohanan mismo, yung tinuturo namin, yan ang nagpapatutuo sa buhay niya. Nakakatuwa. So, sinabi ni Juan, huwag mong gayahin ng masama, si Diotrepes yun. Ang gayahin mo'y mabuti, si Demetrio ang sinasabi niya. No? Yun. So, meron na tayong kilala si Gayo, si Diotrepes, at Demetrio. Ayun. Ngayon, tandaan nyo, konektado kasi yung 2 John, hindi mo pwede tanggapin lahat sa bahay mo. Sunod, pag galing nasa totoo, katotohanan, tatanggapin. Okay? Hindi pwedeng hindi tanggapin, lalo na pag malayo yung nilakbay. Okay? Tapos yung pangatlong punto natin ay fellowship. Okay? Verse 13 to 15, marami pa akong isusulat sa iyo, subalit hindi ko nais gawin ito gamit ang panulat at tinta. Sa halip, hangad kong makita ka agad at makapag-usap tayo ng harapan. Sumaiyo ang kapayapaan, binabati ka ng mga kaibigan, ipaabot mo ang aking pagbati sa bawat isang kaibigan natin diyan. Alam mo, ang tunay ng mga mananampalataya ay gustong magkita. Gustong magkita. Minsan lang ayaw natin magkita pag may kasalanan tayo, nahihiya tayo. O minsan ganoon eh. Guilty ako kaya hindi ako makaharap. Anong gagawin mo? Aminin mo na. Ay, mga kapatid, ako'y nanlamig o nagkasala ako. Mungi ako ng tawad sa Panginoon. Tulungan niyo pa rin ako. Gusto ko pa rin makasama sa inyong samahan. At yung samahan na yan, ating pinag-usapan din, meron yung tinatawag na accountability. No? Accountability. Kaya tayo may small groups, may accountability. Ibig sabihin, yung buhay ko ay dapat sa buhay ko ng maayos. Dahil kasama ko kayo, di ba? Ano yung pinag-aralan natin? Yung pag-ibig mo sa kapwa mo sa church, ina-paraphrase ko na. Ang isang patunayan ay yung pagsunod mo sa Diyos. Oh, may connection pala yung pag-ibig mo sa Diyos, pagsunod sa pag-ibig mo sa mga kasama mo. Opo. Opo. At may accountability. Anong accountability? May reporting. Hindi nagtatago. Huh? Ito, may inaayos lang kami. May pinagsabihan ako eh. Pag girlfriend ka, hindi ka nagpapaalam. Kailangan ba magpaalam? Ay, oo. Bakit? May tinatawag na counseling. Pagtingin mong alam mo lahat, mas marami kang maling mangyayari sa buhay mo. Mababawasan yan pag may nakausap ka ng mga nag-aral at matitino ang kanilang buhay mag-asawa. Kailangan makinig ka sa kanila
At may mga ilang leaders tayo sa church na dapat pakinggan ninyo bago pa lusob ng lusob. Bakit? Bugso parati ng damdamin. Diyan kaya narami nagkakamali. Oh. Hindi pwede. Kaya patago. Oh. Ang nais natin, lubusan maintindihan ng pareho ang salita ng Diyos. Pareho magkatakot sa Diyos. Tapos walang tinatago, open, walang kasinungalingan. Amen? Talaga. God is good. Ha? Opo. Nung nadarama ko noong bata pa ako, mas bata pa rin ako. Hindi naman ako bata. Hindi lang ako sobrang tanda. Natingin ko itong kasama ko sa church ay siya ang binigay ni Lord sa akin. Ano ang natural na gusto gawin ng lalaki? Lalo na may pang-date. Oh, may trabaho na ako, hindi pa ako graduate. Malaki na kinikita ko. So kung may pang-date, may kotse pa ako. Anong natural? Manligaw ka agad. Ano? Pero ang ginawa ko po, nagpigil ako. Lord, ano yung kalooban mo? Nagsabi ako sa isang pastor, tingin ko siya ang bigay sa akin ni Lord, pero hindi ko pa rin nalapitan. Gusto kong makasiguro sa spiritual at saka sa Bible. Sabi niya, huwag mo munang kausapin patungkol dyan at huwag kayong magsama. So iwas-iwas. Kailan ko lang siya nakikita pag may gathering. Oh, hindi naman hirap magpigil, no? Pipigil ako. Mga ilang buwan akong naghintay, pinag-pray ko. Gusto ko kumilos ang Panginoon makasiguro. Hanggat dumating ang panahon, kinausap niya yung pastor, ganon din yung sinabi, mukhang siya. Kalooban ni Lord sa akin. Oh, marami akong witnesses na hindi ko linigawan. No, hindi lang sa sobrang kakulitan ko na pa-inlove ko. Ang nagustuhan niya yung salita ng Diyos na nanggagaling sa akin. Nagustuhan ko naman yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Mahabang kwento yun, hindi ko kikwento yun. Ang ibig sabihin lang, yung accountability nagsasabi. Yung accountability na yan, pinapractice din po natin sa eldership. Dahil po ako yung senior pastor at ako yung nagtatrabaho din, may mga ilang mga trabaho ako, pag may pinapasok po ako, nagpapaalam ako, ito po ba ay okay sa atin? Kasi kung hindi ko ito papasukin. Ha? Paano yon? Paano kung malaki yung deal? Magtitiwala na lang ako sa kalooban ni Lord. Kung hindi pumayag yung elders, edi hindi. Magtitiwala na lang ako na hindi yun ang kalooban ni Lord. Wala nang mga palaban pa. Kasi yun ang lubusan na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? Naintindihan nyo, yun ang church life. Hindi parati katama. Kasi pwedeng mali din ang naisip ko. Pwede po. Pero yung hindi marunong tumanggap na siya'y nagkakamali, kailangan ayusin yan. Parating siya'y nasusunod. Parating kontra kung kani-kanino, may problema ka. May ibang bagay, hindi na kailangan paglabanan. Mas magandang payagan na lang. Anong kakainin natin? May budget. Jollibee. McDo. Pag-aawayan pa ba yan? Pagbigyan mo na.
Amen ba? Ibig sabihin, maraming bagay hindi kailangan pagtalunan. May mga church nag-away dahil magkaibang kupita ang gusto nila. Pag-aawayan pa ba to? Na isang church gusto totoong wine. Yung iba, grapes lang daw, grape juice. May isang church ginawa niya, lahat ng gusto ng totoong wine, dito. Lahat ng yung juice lang, dito. Di nagkasundo, pwede namang pagbigyan ng bawat isa. Ang hindi kailangan baliin yung malinaw sa salita ng Diyos. So ang tunay na magkakapatid ay gusto magkita, gusto mag-fellowship. Kaya itong si Juan, gusto niyang magkasama. Gusto niyang fellowship. Balikan natin, Pagsasabuhay, huwag tularan ang mga tumatanggi sa otoridad ng mga apostol, na ngayon ay matatagpuan sa bagong tipan. Kasi po, yung mga apostol nagsulat, ito nga, sulat ng apostol. Ito yung bagong tipan. Kaya yung otoridad ng isang pastor o ng mga elders ay galing sa salita ng Diyos. Kaya pag ang dala ay talagang salita ng Diyos at yung mga motibo ay malinis, tinatanggap yan. Pero pag ang tinuturo ay malayo sa salita ng Diyos, ay pag-isipan nyo mabuti. Kasi po, kaya kailangan tayo din, alam natin yung salita ng Diyos. Kaya dapat pag-aralan natin ang kasulatan at tanggapin natin ang mga manggagawa, yung mga nagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pero dito, paano masisiguro? Yan ang as a church. Hindi kayo tatanggap ng kahit sino. Hindi lahat ng katuruan ituturo mo, ipapaalam nyo sa amin, kaya may elders tayo. At ako po hanggang ngayon, siging aral, hanggat mamatay ako, asahan nyo, libro-librong, ilang libong libro nang nabasa ko po. Hindi pa ako tumitigil, ha? Nung isang gabi, may natapos na naman ako, 300 pages. Isang gabi lang yan. Hindi po tayo tumitigil kasi gusto natin maingat at yun talaga ang tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi careless, careful tayo. Pero kung ako man nagkakamali, ay pwedeng akong pagsabihan ng ibang nag-aaral din dito. Handa akong makinig. Pero pag-aaralan namin kung ano ang malinaw dyan. Pero pagpapalain natin lahat ng totoong ginagamit ng Panginoon. Pangalawa, tularan natin ang mga lumalakad sa katotohanan, lalo na yaong tumatanggap at sumusuporta sa mga tagapagturo ng katotohanan. Isabuhay din natin ang katotohanan upang makita ng ibang ating pamumuhay at maparangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So maging blessing tayo sa mga manggagawa ni Lord. Amen? Paano ka magiging blessing? Kung anong kakayanan mo. Pag naglakbayan ng malayo, di pakainin mo. Pwede naman. Ano? Ako, wag yun akong patabain kasi malaki na ako. Basahin niyo ang Biblia niyo, matutuwa na ako. Mahirap kasi, tagal mo na kay Lord, di mo pa natapos ang Bible. Parang ano ba naman yan? Ilang oras ka sa Facebook, sa Messenger. Kaya po, minsan pilosopay pa yung iba. Sabihan ko yung iba, magbasa kayo ng libro. Una, ng Biblia. Kung hindi naman libro, pumunta kayo dyan sa second floor. Pwede po. Upo kayo dyan, manghiram kayo, buklat yun, basa-basa kayo, 1 oras yan, 2 oras. Huwag ka lang maingay. Tapos balik mo. Huwag mo iuwi. Pwede pong magbasa. May iba piloso pa, nagbabasa naman po ako ng libro. Ano? Ano yung libro? Facebook. Hindi, ibang klaseng libro yan. Saan katutak na oras mo dyan?
Kailangan aralin po natin ang katotohanan at maging pagpapala tayo sa iba at sa bawat isa. Alam niyo po yung nag-mentor sa inyo, growth group leader, nag-disciple sa inyo. Bagamat hindi nila hinihingi maglingkod ka sa kanila, paglingkuran mo, hanapan mo ng paraan, ikay maging blessing sa kanila. Sino? May pangalan yan. Bagamat ang leader, baging nagdi-disciple, small group, growth group leader, o pastor, o elder, hindi dapat kaming maghangad na lingkuran kami. Paglingkuran kami, hindi tama yon. Kami naglilingkod, ngunit kung ikay miyembro at gusto mong maging blessing din, pwede kang maglingkod din sa kanila. Pero gagawin mo yun para kay Lord, hindi para sa kanila. Dati po, yung pastor ko dati, ako ang driver. Tagabuhat, tagabuhat. Tagali, minsan tagalinis. Walang arte-arte. Darating daw yung mga anak. Ako, may sasakyan ba sila? Wala, ako driver. Ang bihira sa traffic ng Metro Manila. May iyak ka talaga eh. No? Ano ba itong pinasok ko? Bali Lord, para sa'yo pala to, para sa'yo. Kahit hindi hinihiling sa akin, gusto kong gawin. Bakit? Pag ginagawa ko yon para sa ibang manggagawa, nagiging kasali din ako sa kanilang gawain. So paraan ni Lord yan para i-bless din ako. Tuwing naglilingkod ako sa isang man of God, o yung pamilya niya, kasama yung woman of God, yung asawa. Ang prayer ko lang, Lord, kung anuman mga binigay mong kaloob sa kanya, lalo na yung kagalingan niya mangaral, bigyan mo din ako nun. Bata pa ako nun eh. Hindi ako makapagsalita ng 1 oras eh. Kulang-kulang, 15 minutes, wala na akong masabi eh. Ang hirap kaya humarap sa tao. Maghahanda ka pa ng sermon. Pero padalahin ko lang, Lord, gusto ko lang mag-serve. Saan ko natutunan yun? Nakita ko kasi si Joshua nag-serve kay Moses. Si Elisha nag-serve kay Elijah. Si Timothy nag-serve kay Paul. Kaya sabi ko, mag-serve din ako, Lord. Walang bayad yun, ha? Walang bayad. Wala rin pabili nito, pabili niyan. Talagang bahala si Lord. Kay Lord ako humihingi. Kasi pag nagbigay ka, si Lord daw magbi-bless sa'yo. Kaya kay Lord ako humingi ng blessing. Kaya mga kapatid, maging pagpapala tayo. No? Tsaka, huwag tayo manira. Amen? Pag church discipline na hindi nagsisi, umabot na sa kailangan sabihin sa lahat, hindi na paninira yon. Warning na yon sa buong church. No? At sinabi, ang disiplina minsan ay huwag kakausapin. So, kasama yon. Pag hindi magsisi. Pangatlo, hangarin natin ang kapayapaan at pakikisama sa lahat ng lumalakad sa katotohanan. Peace. Amen. Peace ba tayo dyan, mga brad, mga sis? Oh. Peace. Sa mga Hudyo, shalom. No, shalom. Okay. Alam mo ba dati saan nagsimula yung kamayan? Dati kasi may mga sandata, di ba? Yung mahabang sandata, espada. Pag tinanggal ang gloves, tapos nakipagkamay, ibig sabihin wala akong hawak. Pag nagkita minsan sa daanan, bababa sa kabayo, ibig sabihin wala akong hangarin masama sa'yo. No? Kaya bukas yan. Ganun ang gusto natin, shalom. Wala akong hangarin masama kahit kanino man. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Gusto natin kapayapaan, kagalakan sa Panginoon.
Praise God. So, si Gayo, Diotrepes, at Demetrio. Dalawang okay, si Gayo at si Demetrio. Ha? Si Diotrepes ang hindi okay. Balik-balikan niyo po ito sa growth group. Pwedeng pag-aralan ninyo. Ito po yung tula. Medyo mahaba ang mga stanza. Magkasama sa gawain. Otoridad ng apostol, pundasyon ng pagkakaisa. Turo nila kay Kristo nanggaling talaga. Parang mali yan, ano? Buhay nila'y handog sa Diyos, tapat sila. Nilakbay ang malalayong dako, dalay mabuting balita. May kasama silang kaagapay. Minsan sa kanilang tabi, minsan na may mga manggagawa pinapadala upang magturo rin. Pinalalago ang mga mananampalataya, pinatitibay ang pananalig. Hanggang sila'y maging tagapagdala rin ng mabuting balitang hatid. May mga lingkod na naglalakbay. Katotohanan ang isinisigaw. Hindi lang sa salita, kundi sa buhay nilang banal at buo ang tanaw. Tapat sa Kristo na muling nabuhay. Sa Kanya ang buong buhay. Kasama nila tayong kikilos sa iisang layunin at iisang alay. Kasama ang banal na kasulatan, ito ang ating gabay. Sa bawat hakbang, ito ang sandigan. Sa pananampalataya'y tunay. Magkaisa tayong magsilbi, tagapagdala ng liwanag niya. Habang ang salita niya'y ipinahahayag sa gawa at sa diwa. Tayong lahat ay tumayo. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa iyong salita. At salamat sa mga paalala na kailangan bukas ang puso namin sa lahat ng nagtuturo ng tama at nananalig sa tamang katuruan. At hindi namin tutularan si Diotrepes na hindi tinatanggap ang otoridad ng kasulatan ng salita ng Diyos. Nagmamarunong imbis na sumunod sa utos. Turuan niyo rin po kami na maging katulad ni Gayo at ni Demetrio, maging mapagpala, mapagbigay sa mga naglilingkod sa iyo. At hindi katulad ni Diotrepes na may ambisyon, ngunit hindi lang yun, no? Naninira pa sa mga kasama ng apostol. Purihin ka, aming Panginoon. Kami nagpapasakop sa iyong salita lamang. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw, Jesus, ang aming tagapagligtas at Panginoon. At sa iyo lang kami mananalig. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. Sabi ng lahat ay, Amen. God bless you po.